Sa bawat yapak ng kabayo at sa bawat pag-ikot ng gulong ng kalesa, naroon si Roberta Berta Rabaca na sa bagong panahon ang kauna-unahang babaeng kutsera ng vegan. Sa edad na 63, patuloy niyang hinahabi ang kwento ng tiyaga, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng inspirasyon at nagtutuloy ng kultura. Kami nagbabalik po dito sa Kaitan in Action with Boy Abunda. Narito pa rin po tayo sa Vegan. This is our special on Vegan. Kasama ko po ngayon si Nanay Berta, isang napakagandang kutsera. Nanay Berta, maraming salamat. Maraming salamat po. Kumusta po kayo? Mabuti po. Kwentuhan niyo po ako, paano ho nag-umpisa yung inyong pagiging kutsera? 17 years po kami nakipagsapalaran sa Maynila. Nung hindi po kami pinalad doon, umuwi po kami dito. Tapos dito po, taga rito po talaga kami. Tapos nung nakita po namin na maganda yung pamalakad ng mga turismo sa kalesa, bumili po kami ng isang lumang kalesa, isang kabayo po. Tapos doon po kami... Anong taon po ito? Mga 2002 po, 2002. Noong mga panahon na yon, magkano po ang kalesa na inyong nabili at magkano po yung kabayo? 12,000 tapos 15,000 po yung kabayo. Okay. So, paano nag-umpisa na nag-full-time ho kayo sa pagkukutsero? Nung sa araw po, sinubukan pong mamasada na ng araw sa mga turista. Nung una, medyo nahihiya po ako kasi yung mga katulad kong babae, ako lang yung pong tinitignan kasi ako lang yung babaeng nangangalesa. Pero sabi ko po sa isip-isip ko, bakit ako mahihiya? Marangal na trabaho to at saka mas magaan po na malayo kaysa yung magpapasan ng singkamas po at saka kamote. So, nag-umpisa na po kayo, kumusta naman ho ang trabaho? Okay naman po, nakaka-relax, nakaka-enjoy po. Ang kita ho ay mula anong oras hanggang anong oras po ang inyong pamamasada? Lumalabas po ako na alas 9 ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon po. Pero minsan, nag-overtime din po ako ng hanggang alas 6 po. May break ho yun? Opo. Siyempre, kayo kakain ng lunch? Opo. So, mga isang oras ho yan na... Saan naman ho kayo Hindi, minsan po hindi na ako kumakain. hindi? Hindi na po ako kumakain. Inaabot ko na lang po sa bahay. Opo, nagbabaon kasi ako. Nagbabaon Opo. ka. Pero, halimbawa, pag nababakante, doon ho kayo sumasaglit sa pagkain? Opo, alimbawa po, ihinto sa National Museum. Doon na po, kakain na ako. Ayun. Opo. Talagang importante yung oras. Opo. So, mula alas 9 hanggang alas 5, at pag nag-extend ho kayo hanggang alas 6, magkano po ang kinikita? Minsan po, nakaka-1,000 din ako, nakaka-1,200 ako. Neto ho yun? Opo, neto. Okay. Pero sa ngayon po, medyo humina kami dahil sa tag-ulan. So, tama lang yung pangalawa, pangatlo. Katulad po ngayon, 3 biyahe lang ako. 600 po. Okay. So ngayon, habang tayo nag-uusap, mga ilang taon na ho kayong nag-kukutsera? Nag-umpisa po ako 2003. Nung panahon po ni Mayor Eva. So, nagpapasala. 22 years? Opo. Nakakapagod ho ba sa katawan? Pag mahirap na masaya po. Kasi pag... Mahirap na masaya. Umpisa natin dun sa hirap. Anong hirap? Pag mahirap po, pagkuha ng pagkain ng kabayo, yung papasanin mo yung isang sakong damo, mangiyak-iyak ka pa. Tapos, pero pagka nagpasada na po, nakaka-enjoy na, nakaka-relax na. Kasi lalo na pag tumanggap ka ng pamasahe nila na may tip pa, yun, masaya po. At saka maganda yung kwentuhan, marami rin ho kayo nakakasalubong at Nakaka-relax nakikilala. po. Opo. Ano ho ang hindi nyo malilimutang karanasan sa isang pasahero? Nakakasaya po kasi meron din yung turista na kinukuha yung number ko, kinukuha yung FB ko. Pabalik-balik po sila. Ako po yung hinahanap. Talaga naman. Pag nagpupunta sila ng vegan, kayo ang Opo, hinahanap. yung isa nga pong tour guide ng nasa abroad na, nagte-text pa rin po sa akin, nagchat pa. So hindi lamang nakakatulong sa kapwa, pero nakakatagpo ka rin ng mga kaibigan. Opo. Ang pinakamalaking tip na iyong natanggap, magkano? Nay Berta? 1,000 po. Wow! Opo. Tapos yung may nagbigay din ng $50, tuwan-tuwa po ako.
So kayo ho ba'y, in the last 22 years na nagkakalesa po kayo, nakakaipon naman po. Ano ang inyong mga naipundar dahil sa inyong trabaho? Dati po yung anak kong dalawang lalaki, wala po silang kalesa, walang kabayo. So inunti-unti ko po, yung isang lalaki napunta yung kalesa ko sa kanya. Tapos yung isa rin naman po, di unti-unti binigyan namin. So yung dalawang anak kong lalaki, tag-isa na po sila, binigay namin dati. Tapos yung tatlong anak kong babae po, yung panganay ko, nag-Singapore siya. So nagsumikap din siya, nakabili din po siya ng kabayo at kalesa niya. Kahit yung anak ko pong isa, yung dalawang bunso kong babae, nag-aral po sila ng HRM at saka tourism, pero nag-asawa po ng maaga kaya hindi nakatapos. Pero ngayon, may kalesa na silang tig-isang gasa. Bali, 5 po anak ko, iyan po ang hanap buhay namin. Lahat kayo? Opo. Meron kayong tigi-isang kabayo at saka kalesa? Opo. So lahat-lahat, ilan po ang inyong kabayo? Kayong pamilya po? Yung anak kong iba po, meron 3 kabayo, meron 2 kabayo, ako po ang isa lang. Gustong-gusto ko magkaroon ng 2 para may palitan, wala pong budget. Dadating ho yan. Opo. Oh, pero kayo ho'y nakakaipon kahit papano. Opo, kasi dati po ang bahay namin, nakikitira lang po kami sa biyanan ko dati. Pero ngayon po, sa awa ng Diyos, sa pagsisikap po, nakapagpatayo na ako ng bahay, kasama na yung mga anak ko. Ang ganda naman. May Opo. bahay. Yung tunog na ho yun, ano ho yan? Kampanilya po. Kampanilya, ibig sabihin ho niyan, Batingting. dadaan ang kalesa. Opo, busina po. Oho. Hindi ho masakit sa likod? Hindi po. Oo, yung kayo ho, pag halimbawa nagkakalesa araw-araw? Hindi po. Yung- Mas lalo pong masakit ang katawan ko pag hindi po ako lumabas. Opo. Talagang nasanay na ho kayo. Opo. Parang exercise na po yan. Tama naman, oo. Pero huwag pababayaan ng pagkain. Opo, hindi naman po. Oo, dahil importante na malakas at malusog ho kayo. Opo. So, bali, ito na talaga ang inyong buhay. Sa inyong palagay po ay ito'y ibibigay niyo ho sa inyong mga apo. Sunod-sunod na po yan. Opo, bale, yung asawa ko po, wala na yung kalesa niya, binigay ko na sa akin, tapos yung sa akin, binigay ko sa anak ko. Kung ako naman po, ibibigay ko rin sa apo kong alaga. Maganda. May alaga po kasi akong apo na talagang sa akin siya, mula 4 months hanggang grade 6. Nasa iyo, Opo. parang anak mo na. Opo. At sa kanya, ipamamana mo yung kalesa at kabayo. Opo. Napakaganda naman ho. Opo. Mm-mm. Ano ho ang inyong mensahe sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan na nais dumalaw ho dito sa vegan? Punta po kayo sa vegan, mag-enjoy po, mamamasyal. Ako po magtutour guide sa inyo. Maraming salamat po. Kayo ho ba'y, pag tinatanong ng mga turista kung ano ang kwento nito, alam niyo ho yan? Opo. Talaga? Opo. Kasi na-seminar po kami, bago po kami mga lesa, may seminar po kami. At yan ay ginagawa ng LGU? Opo, LGU. Ay, napakagandang proyekto So, ho nun. napapasalamat po kami sa tourism kasi under nila po kami, sinusubaybayan po nila. Sa kami. tourism office Opo, dito sa tourism vegan. office. Opo. Napakaganda ho nun. Nanay Berta, maraming salamat sa iyong pagbahagi ng iyong kwento sa amin. At kami dito sa Cayetano Action with Boy Abunda ay nag-e-express po kami ng paghanga sa mga taong katulad mo na ikinararangal po ang trabaho, Opo. ikinararangal po ang kanilang pamilya, at ikinararangal po ang pagiging Pilipino. Opo. Maraming salamat din May po. konti po kaming regalo po sa inyo. Maraming salamat. Mula po yan kay Kuya Alan at Ate Pia. Maraming salamat po kay Senator Pia Cayetano, tsaka kay Senator Alan Cayetano, tsaka kay sa inyo po, Tito Boy Abot. Maraming salamat Thank you po. Thank you Maraming po sa salamat. pagbati. Happy birthday. Thank you at po. God bless you. Opo. At mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Mabuhay po ang vegan. Mabigan po, mabuhay po ang Huwag bigan. po kayo maalis. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa vegan, ang kasaysayan ay hindi lamang nakaukit sa pader at kalsada, nasa puso rin ito ng ating mga centenarian. Mga Ilocanang lumangpas sa 1 siglo at ngayon ay patuloy na nagsisilbing ilaw ng bayan. Si Nanay Paping, 105 taong gulang. Sa bawat tahinang sinulid, hinabi niya ang katatagan ng kanyang pamilya, ang kanyang mga kamay. Minsang lumilikha ng kasuotan. Ngayon ay simbolo ng tiyaga at sakripisyo ng mga Pilipina. Ano po yung kanyang kabuhayan nung siya ay dalaga pa? Marunong din siyang mag-buy and sell. Talaga? Tapos nananahi siya ng
yung mga damit pang lalaki. Ito po, yung May sewing mga machine niya. Ayan. Gumagana pa. Oo, ito, kaya nga kinuha ko, ma'am, kasi Gumagana pa. kinuha ko dito. Yan yung pinaka-memorable at memorabilia sir, kasi ginagamit sabi pa niya, noon. yung sewing machine na yan, binili niya nung 20 years old siya. Talaga? Si Nanay Coring, 103 taong gulang, mula sa lupang hinubog sa paso. Itinuro niya ang kahalagahan ng paglinang na tulad ng paso. Kailangang matibay ang pundasyon ng pamilya at komunidad upang manatiling matatag. Si Nanay Pasing, isang guro, hindi lamang siya nagluwal ng mga anak kundi nagluwal ng kaalaman mula sa classroom hanggang tahanan. Ipinasa niya ang kahalagahan ng edukasyon at pananampalataya. Dinaanan nila ang kasaysayan, nilampasan ang takot ng digmaan. Witness talaga niya upfront kasi yung airpot pala niya ay talagang lumaban din. Hindi, asawa niya. Asawa, yes. asawa. Airpot niyo po. Ang lakas ng Pilipina ay makikita sa kanila. Mga babaeng hindi lamang nagluwal ng buhay, kundi nagluwal ng karunungan, pananampalataya at pagmamahal. Mga haliging nagpapatibay ng bayan, mga aral na ipinamamana mula sa ina, tungo sa anak at sa susunod pang salinlahi. Kaya sa agsingsing po na ko Magpakabait daw po. Magpakabait. Laging ganun, magpakabait at magpakabait. Sabi nga nila, Ilocano, kuripot eh. Mhm. Pero sila, I say the word frugal. Kasi in times of emergencies, they help. For emergencies, I mean, they could buy anything they want, but then, in times of emergency, they don't go for other people and us. That's them. Yun ang namana din ng mga anak ko eh. At sigurado yung pagpapahalaga sa edukasyon, nakuha rin niyo yun kay Mami. Tama po ba ako? Kaya naipapasa niyo rin sa inyong mga anak. Mahirap lang kami, sir, talaga. Ang hirap talaga ng buhay namin noon. Tapos, we are 6. Nag-aaral lahat. Maaring tumanda ang kanilang katawan, ngunit tulad ng ugat, sila'y lalong lumalalim. Tulad ng puso, sila'y patuloy na tumitibok sa bawat hinga, sa bawat ngiti, sa bawat alaala ng ating mga centenarian. Naroon ang lakas ng Pilipina, ang puso ng Ilocano at ang tibay ng Pilipino.